Gusto natin na maayos. Wala dapat na yan. Wala yung manipulation doon sa Miro elections, automated election system. Para maiwasan natin ang dayan, maiwasan ang kabuluhan, maiwasan natin dumanap. Kasi general, mayroon pa ang grupo natin, mayroon pa tayong gagawin sa araw mismo ng halalan para ma-avoid natin or maiwasan natin yung posibleng magkaroon ng dayaan. Mayroon na po ba kayong gagawin actually? Hindi, yun nga. Ito kasi, itong automated, kasi ito automated, ibig sabihin election, o computerized. Okay. So ito, computerized election, computerized din ang dayaan. So, kung hindi ka maalam, hindi mo alam na may dayaan. Pero magugulat ka na lang sa resulta, yung iba, binoto mo, iba doon sa lumabas. So, hinamanipulate dyan sa programa, of course, sa computer, sa automated system. Ngayon, yun ang gusto natin na maayos. Wala dapat dayaan, wala yung manipulation doon sa Miro elections, automated election system. Para maiwasan natin ang dayan, maiwasan ang kabuluhan, maiwasan natin dumanap. Marami talagang galit na dito sa mga korupsyon dahil din sa mga dayaan, mga lalo na mga politikong ito. Speaking of dito nga sa automated election, general, sa ngayon ba kayo doon sa sinasabing panukala ni Attorney Respicio na sa araw ng eleksyon, ang ating pong mga watchers, poll watchers, ay tingnan nila kung isinaksak ba ang machine sa internet. Kasi sabi niya, dahil nga online ito, maaaring magkaroon ng dayan kung isasaksak sa internet connection. So, sangayon ba kayo doon sa kanyang panukala? Yeah, sangayon tayo doon dahil isa ngayon sa pamaraan ng pandaraya, no? Kung saan nagbubutuhan pa lang, may nagtatransmit na, hinahack yung transmission system. So, pag hindi nakasaksak yan sa internet, o sa wifi, o sa modem, ibig sabihin, walang mahahack, walang transmission. Dapat isasaksak lamang yan pagkatapos ng butuhan, pagka magdidilaran na, doon pa lang isasaksak yun. So, sinasangwayon na natin yun, yung gusto ni Attorney Respicio na yun. Okay. Bilang final na pananalita nyo, bilin sa mga butante katulad natin, General, ano po ang inyong masasabi sa buong mundo na po? Kasi halos buong mundo may mga Pilipino. Sa lahat po ng ating mga kababayan, yung mga butante, okay? Lalo na yung mga nakarehistro. Kasi meron tayong mga butante na hindi nakarehistro. Sana po, bantayan, bumoto tayo, lumabas tayo, ipahayag natin ang ating gusto. Ipahayag natin ng tama kung sino yung dapat karapat-dapat na maging leader natin. Kasi yung pipiliin natin yun ang magli-leader sa atin. Kung walang ya yung pinili natin, sigurado palang rin mangyayari sa atin. Kung corrupt yung ating pinili, sigurado mangungurap din yun. Ganun lang yun. Mga leaders na corrupt, iwasan natin yun. So, dito sa eleksyon na ito, pagka may corruption, may dayaan, may corruption. Pagka may manipulation doon sa sistema, may corruption, may bayaran. So, dapat, sana, pinagdadasal natin na walang corruption, walang dayaan, walang manipulation sa Lunes sa eleksyon. Maraming salamat, General Pukes. Apo, thank you. Salamat. Thank you, General. Thank you. Bigyan po tayo Dagang salamat. General. Although siya na po ay dapat chill-chill na muna ngayon. Kaso bilang bayani, nagsilbi na sa ating bansa, pero gusto niya talagang ipagpatuloy pa rin ang kanyang paglilingkod sa pamamagitan naman na ito. Hindi na po armas na pumapatay, kundi para na po sa buong Pilipinas, hindi lang po basta dito sa ating mga kababayan malapit dito. Kasi mahalaga po ang eleksyon. Katulad nga po na sa tinuran ni General na kailangan po natin bumuto at magbantay. Bantayan po natin at iboto po natin kung sino po yung nararapat. Ama. So, sa Lunes. Sa Lunes. Thank you, thank you. Thank you, General. Thank you. Alright. Thank you. Okay, Good luck, okay. General. Yan, guys. Nice. Okay. Kunin ko na rin yung pagkakataon siguro sige, na sige. makapag-explain ako doon sa first video po natin. Okay. Binabati ko po ang lahat. Lahat ng mga grupo, bawat grupo po, yung interview na ambush interview ng Tropang Bisaya po ay talagang ang daming nag-comment, pero majority ay positive naman po yun. Maraming nagsasabi mo tama po yun. No? Gusto ko lang pong i-explain, no? Kami po ay tumatapat po kami sa lahat ng offices ng gobyerno. Maging si Pangulong Bongbong, winarningan po namin yan. Na pag hindi siya makinig sa taong bayan, madidisgrasya ang kanyang pamunuan. Kami na po mismo, ako mismo na
na kapitbahay nila kay Ilocano po nila. Kami na po mismo formally, dala-dala ko yung papeles po na formally na sinabihan namin pati ang AFP, PNP, even the PNP, sinabihan namin na makinig sa taong bayan at dapat ang AFP po natin ang mamagitan sa issue ng isang presidente at isang vice-presidente. Nakikita po natin nagkakaroon ng civil disobedience between our legislative, our executive. Okay, so ang audikatora natin hindi sila makapag-desisyon ng maayos. Hindi sila makapag-execute ng tama because of this kagulan. Ang nangyari po kasi parang iisa na po yung legislative, yung executive, yung judiciary, parang nagsama-sama na po. Should have to be independent body po yan. Na tao lamang po ang pwedeng mag-impluensya. Hindi po yung pwedeng impluensya ng legislative, ang judiciary. Hindi rin po pwedeng impluensya ng judiciary, yung executive. They are bound to operate independently, very independent. Ang nakikita po kasi ng taong bayan, nagkakaano na po nagkakakutsabahan na po May alleged kutsabahan na po sa bawat departamento, bawat in between those department of the government. So yun po yung awareness ng taong bayan na hindi po mapigil yung pagiging negative ng taong bayan pati sa pundo, usaping soberenya. So very critical po yung stage ng constitution po natin. So we solely declare before pa na there is already a crisis in the constitution. Bakit? Hindi na po nasusunod. Wala pa po yung nangyari kay Tatay Digong, wala pa yung nangyayari sa GAA or anywhere. Nagdeklara na po kami ng constitutional crisis. Both nung nandiyan po kami kay Pangulong Duterte, nandiyan na po kami 2019, very active na po kami. Kami po yung nagdeklara ng termination of the SB 1869 na batas, sinasa batas na pagturok ng puwersahan sa lahat ng mamamayan from 4 years old pataas, bawat virus na papasok sa ating bansa. During the time of Bongbong po yan. Pero in the time of Pangulong Duterte, yung forced lockdown, forced vaccination, kami rin po yung nagpahinto po yan sa Korte Suprema. So, wala po kaming kinikilala na pangalan. Wala po kaming kinakampihan na pangalan. Ang kinakampihan po namin yung mabuting ginagawa nila. So, yung tungkol kay Manang Aimee na gumawa ng aksyon ay sabi po namin, kalimutan niyo yung pangalan ni Manang Aimee, yung ginagawa niya po yung tingnan natin. Si Vice President po ang nagsabi na tama yung ginawa ni Manang Aimee. It is a brave conduct. It is a brave execution. That is inside the family ang problema. Nasa kanilang pamilya lamang po yun. But because she is the eldest among her siblings, he is now becoming the father of the family. So he has all the right, the authority to advise his brother. Kahit paanong siya, pangulo siya, ano pa yung kapangyarihan meron sa kanya, karapatan niya po yun Now, yung sinasabi naman po ng ating mga nagko-comment na bakit hindi ko masabihan? Nasabihan ko po na po yun. If I have the time to give you the documents, ipakita ko po sa inyo. Kami din po yung, nung binubugbog po si Madam Sara, dyan sa confidential fund, bugbog sarado po siya dyan. Nag-take action po ang People's Initiative, ang PICC sa COA. Okay. So, kung mamarapatin po niyo, papakita ko po lahat yung dokumento. Nagpadala kami ng sulat sa COA, nag-deliver po kami na wag lang siyang confidential fund ni Ma'am Sara ang ilabas. Ilabas po lahat yung mga confidential fund sa offices. And it was after the submitting, that was January 5. January 7 po, naglabas po ang GMA. 4.5 billion ang accumulated confidential fund of the Office of the President lamang po yan. Ano yun? Sabihin niyo sa akin kung kinampihan ko siya, hindi po. Now, what about the other offices? DILG, DOJ, all mayors of the Philippines may confidential fund po. So, nailabas po lahat yun. May kanya-kanyang budget po yun. So, that is a brave step to seek the justification of that confidential fund. Yung comment nyo naman po na not almost all presidents and daughters and sons became president, yung gantihan.
nandiyan po. It is instinct na po yan. But if you comment on me na maaring gawin yon, mangyari yon kung maging presidente, hindi ko sinasabing ayoko maging presidente si Ma'am Sara. He is the most qualified candidate for presidency in 2028. Nevertheless, no, wala na po. Wala na pong mas qualified po doon. Hindi po ako kontra doon. But he should be aware. We should be aware. Huwag po natin yung trust natin 100% ibigay po natin sa isang tao. You should reserve some trust or 50-50 trust into yourself. Na pag nandyan niya ang presidente at kung mapansin natin na may gagawin na paghihiganti, nandyan po tayo. We should be aware to immediately take the necessary step to stop if that would be the case. That's like what happened to Bongbong Marcos. Ano ngayon? Yung nangyari sa ama niya, ginawa niya sa kay Pangulong Duterte. Napigilan po ba natin yon? Ang tanong ko po sa inyo, noong si Pangulong Bongbong Marcos, sila po ay napatalsik. At ngayon naging presidente, ginawa niya po yan eh. Kay Pangulong Duterte, question namin po yun sa Supreme Court. O ano pong nangyari, napigilan po ba natin? Because binigay po natin lahat. Yung 32 million, nag-trust ng more than 100% kay Bongbong Marcos. But as hindi, never, we didn't give the trust. We didn't even vote him. Hindi po kami bumoto noong 2022. Halos lahat po ng NPICC sa almost hundred of thousands, hindi po bumoto yan sa panahon ng 2022. Kaya kami po nagbantay, kaya kami po rin sinisisi ng sarili namin na ang dapat po pala ikikampanya namin na wag butuhan si Bongbong Marcos kasi mapalalagay lang sa langanin ng ating gobyerno, ang ating administrasyon. So nangyari nga po. So against po kami.